Hmm. Swan. Helen of N Factorial. Helen of N. Hmm. Approximation natin. Hmm. May error term yung kasi makukuha natin dito. Hmm. Sige. Hindi ko napapasimplify pa yan. I think okay na yan. Approximate expression lang naman yan eh. Hindi ako nag-expect na mag-match yan exactly sa Stirling series. Kasi rin mo, yun naman yung first, yung expression niya for ln of z factorial. May square root of 2 pi na, may 2 pi na nagmumulto. Diba? So, na hindi natin makuha from our integrals. So, hindi siya perfect approximation, pero it's a good approximation. Not sure kung up to what percent. Pero, lumalabas yung term sa na ln of na may ln o na may z ln of z. Diba? Pero yung constant na ln of 2 pi, hindi natin makuha. Teka, nakamute ka ba? Kasi kanina pa wala ako naririnig na hello? Pwede pa i-check kung nakamute ka? Hmm. Teka, rinig mo ba ako? Okay, so bakit walang sound from your end? Sige.
Okay. Ayan. Sige. Ngayon, sa new syllabus edition math, ano naman yung last na nagawa natin? Para matingnan ko din. So, number 10. Yeah. This is... So, umabot na tayo sa ano. Okay, 7. Hindi po, nasa ano po tayo? Nasa 10. Okay na. Yes. Sige. Sige, tingnan ko na yung 10. Sinulat ko. Okay. Yun yung sa yung triangle at rectangle, di ba? Na naipit. Tapos extension yung ln of n factorial. O sige. Yung challenge yourself number 1. Pwede po natin gawin yung ano po, yung review. Nakasulat na po yung mga... Kasi parang mas hirap si Joshua sa integral po kaysa sa differential. Sige. Yung integral kasi, inverse problem siya eh. So, talagang totoo na mas mahirap in general maghanap ng integral kaysa maghanap ng derivative. Kasi at lalo na may mga specific na may mga expressions na hindi mo mahanap yung antiderivative at all. Bro. Or at least hindi mo mahanap ng exact. Nga po. Teka. Ang tablet ko. Kailangan ko rin kumuha ng papel pag ganyan eh. O sige. Gawin natin yung ano. So, yung review exercise number 1. So, patingin. Teka. So, pag dinifferentiate yung 2x plus 1 to the negative 1, so makakuha tayo ng negative 2, 2x plus 1, which cancels out. Tapos, magkakaroon tayo ng factor na 2. So, 9. So, tama yung antiderivative. Ginamit ko lang Tapos, yung shortcut po sa ano. Sa? Hindi sa ano po, yung nakasulat na sa kanila. Yun yung pang-test yan eh. Na, kasi kung meron kang, kung may expression ka, kunin mo yung derivative. Nga po. Sin 2x plus pi over 3. 2, kakaroon ng 2. Sige. 9x minus 4 over x. Okay. 2 to 5. Tapos expand. 4. 2 times 2 is 4. 4x squared plus x to the 4th. 4 over 3x plus x cubed over 3. 4/3 ln x plus 2/3 x squared. Okay. Negative 2 e to the minus 2x. Okay, sige. Next. Negative 3/4 x. Ay, nasunyan ako.
Tama. Sige. Okay na ako dun sa anti-derivatives. Hindi ko ginawa yung substitutions Yung ano po. Kasi substitution lang naman po na nakakompute din yun sa calculator. Mm. Yan ako na yan, yung Okay. amugos sa likod. Meron bang amugos sa likod? Ito yung may among Sige. us. Ano yun yung dito? Okay. Yung ano po yung, wait lang. Yung, saan na siya? Yung 2 po, may problema ako, kaya skinip po yan. Sige. Subukan natin yung 2. Kaya kuha na ng panulat. Okay. So integral from 3 to p, 5 minus x to the 5th dx that's equal to so -6. 5, 6 cancel negative. From 3 to p. So 5 minus p to the 6 over -6 plus 5 minus 3 to the 6 over -6. So 2 to the calculate. Teka. Ano yung hindi, may typo yan. Hindi pwedeng mangyari na ano. Kasi area under the curve yan eh. Di ba? Kaya impossible po siya. Tingnan ko kasi 5 minus p to the -6 ay to the 6 negative. So hindi siya ano eh. Hindi. Tsaka ano rin, ganito, para may tingnan mo yung graph nung 5 minus x to the 5th. Kaya punta tayo sa Desmos. Desmos. So y equals 5 minus x raised to the 5th, diba? Iba, parang cubic. Okay. Ngayon, para tingnan mo yung itsura niya. Pag in-integrate mo yan from 3 to something, yung contributions niya, as long as yung, di ba, panay positive yung contributions bago siya mag-0. Mukhang at 0 siya sa 5 eh. Tapos negative na yung contributions sa integral. Obo. So hindi siya pwedeng mangyari na for any p maging totoo 'yan. Pero tiyatang find the values, 'di ba? Obo. So meron tayong equation for p. Pati nga ano? Tingnan ko yung So balik tayo sa ano mo. We're looking for p. Yun yung unknown. Hindi mo ba So anong problema diyan? Anong problema ngayon? Wait lang. Number 2 may So 21 so set up natin yung ano. Ano yung 2 to the 6?
Wait, 2 over 2 to the 6, 64. 2 to the 6 minus over 6. So 2 to the 5th over 3. 32 minus over 2. Ay, 2, yes. Wait, 3. 32 over 3 equals 21 over 2 plus negative 5 minus p to the 6 over 6. Tapos, so 5 minus p to the 6 is equal to 32 over 3 minus 21 over 2. Kaya pala. Okay, so yung naano ko po is negative 32 over 3. I forgot the negative 6. Okay, so this is 1. Wait, what? Yes. Kaya simplify ko rin. 32 over 3 minus 21 over 2 times 6. So the whole thing is going to be 1. So either 5 minus p is equal to 1 or 5 minus p equals equals 6 root negative 1. Yung mga possible na values ng 5 minus p. Yan. So it agrees with the key. So p equals 4 or p equals 6. Ayan. Yan. Yan. Ating p equals 4. Ay. So x equals 4. Tapos yung start ng integral, di ba 3? So x equals 3. So tingnan mo yan, no? So pwede kasing yung area from underneath the curve from 0 to 4 or meron, dagdag mo yung area, tingnan mo yan, no? So yung area from, yung positive area from diba? Nagka-cancel out eh. Mukhang may symmetry siya dun sa sa 5. Hindi, may symmetry siya sa 5, diba? May So, so yung integral ng papunta sa 5 tapos yung sa kabila magka-cancel out. So, sensible. Abo. So itong area po na to and then this area magka-cancel out. So ito na lang matitira. So, okay, next. Okay, may naging issues ka ba dito sa question na to? Wala po. Okay, basahin ko lang yun, no? Importante lang naman dyan, tama yung find the values of k between 0 and 2 pi. So, kailangan mo integrate yung left and right and then set up yung equation. Tapos merong cosine of k 0 or cosine of k equals 1. Okay, sige. Yung next, patingin. It's bounded by the curve. Calculate the value of a. 2/5 x to the 5th equal minus 2/5. Tapos na-require natin na 12.4. Okay. Sige. Yung next. Oh, no. Okay. So, ito yata po may 5. Wait lang. Opo, meron din dito. Wait, I wonder if this is natural. Hindi. Screenshot na lang siya. Okay.
Okay, so, sketch blah, 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 blah. Explain this. Kaya, sorry. Number 5 yan, no? Abo. Tapos, sketch the graph. Mm. Tapos, 1 to 4. Sige. 1 to 4. And then, so, y equals 10 over x. So when x is 1, y is 10. When x is 4, 10 over 4, 5 over 2, 2.5. Ngayon, ang pinapahanap ay 3 times 10 is so kaya natin pakita. So, apparently, this area po is 7.5. Okay. Yeah, 4, 3 times 2.5. Okay, 7.5. Yung 18.5 mukhang trapezoid yan, ano? Yung 18.5 nga po, in fact na hindi, yun nga po yung inisip ko po, but somehow, it is not true. I don't know why. So, ito Teka. po yung... So, 7.5 plus 10 times 3, that's 30 divided by 2. siguro po siguro po yung inisip niya po yung parang ganito. Abi lang. Ayan. Yeah, i-connect, yeah. Check Hindi natin kung lumalabas yan. Divide by 2. 18.75 po. 18. Okay, so... Okay, kung hindi siya kung ganito, hindi kaya kapag, what if ganito, divide natin into 2 trapezoids. 1 to 1, 2, 3, 4. Hindi. Sige, calculate natin. Ano ba yung, kasi di ba exactly integrable din yan. 1 to 4, 10 over x dx. Pwede na naman po na 7.5 plus itong Pwede rin naman pong 7.5 plus itong ganito. 1 half dh. 1 half 3. Pero lumalabas 18.75, di ba? Obo. Tapos ang claim niya, mas maganda siyang value na 18.5. Obo. Teka, check na yung value na, no? Kapag yung in-integrate natin, 10 ln of 4, that's 13.86. Minus 10 ln of 1. Yung exact value is near 13.86 eh. Bro. So masyadong malayo. Pero kahit na po, sabihin it is less than 18.5. Loophole. Hindi. Yung inisip ko lang bakit 18.5? Kasi kung, di ba kapag dinalamihan natin yung partition, nag-i-expect tayo na mas maganda yung approximation. Tapos upper sum yung pwedeng gamitin dyan. Obo. Kung alam mo yung trapezoidal approximation? Yung ano po, from 1 to 2. Upper tsaka ano po, upper mean tsaka lower mean. Upper and lower mean. Hindi, ganito. Teka, kuha ko ng panulat para ma-share ko.
yung subdivide mo yung interval into equal pieces. Tapos gawa ka ng trapezoids. Tingnan kung check natin kung mapoproduce natin 'yon. Okay, ito 2.5. So, yung between 1 and 4, 1 plus 4 is 5, so 2.5 yung in between, di ba? Tapos, yung value ng y ay Ay, 4. I think. Ay, hindi yata. 4 ba? 10 over 2.5 is 4. Ba, sakto. Nice. Aba. So, ano yung mga y coordinates? Yung points natin 110, 2.5, 4, at saka pag 4, 2.5, no? Aba. Okay, so gamitin mo yun na vertices ng figure. So Okay, so ito. Dito. Connect mo diyan, tapos next connect mo naman sa ano. Ay, nag-leave itong Jamboard. Ayun. Blah, 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 blah. Ay, ikaw. Pero parang masyadong malaki yung mababawas, di ba? Baka po. Mula sa 18.75. I think ano yan, yung value is going to be Tulong. so 10 plus 4. Wait, ano po kasi yung ano nung ano? 2.5 minus? Yun ba? I think. Times. Plus 2 plus 4. Ano ka ba? So, yung makukuha natin dito, yung thickness natin ay 2.5. Tapos, Yung thickness po? I think 1.5. 4.3 din, 1.5. So, thickness is 1.5. Tapos, diba, average nung 10 at 4 plus 1.5 times average ng 4 and 2.5. So, 14 divided by 2 plus 6.5 divided by 2. And then times 1.5. 15.375 yung nakukuha ko eh. So it's already lower than yung ini-expect natin na ano. I think ko kayang basuhin yan eh into maghahanap ka ng point in between na pag sakto na pag ginamit mo yon 18.5. Pero I think that's too much work for this problem, di ba? Ayun nga po. Kasi parang hindi naman siya challenge problem. Tapos Kaya, check natin yung later edition. Baka naman may collection na. Baka yun naman po, 18.75 na. Hu. Oo. So, check natin. Hanapin ko muna, check ko muna yung problem. This is going to be
Sa chapter 15 yan. Sketch the graph. Ah, 18.75 yung ginamit nila. Crazy. Yung sa, kaya, kuno kong picture. Para makita mo. Talagang, I knew po it had something to do with the triangle. I just did not know. Baka, I'm pretty sure po this is the answer. And then turns out it was 18.75 this whole time. Kaya, ito yung sa later edition. Tang 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 tang. Yan. Nasend na. No! How could they do this to me po? Talagang pinasuffer niya ako. I have been searching fruitlessly. And all this time pala, it was 18.75. No. Hindi, pero ano siya, no? I think kaya na-realize na, teka, hindi yan yung intended na level of difficulty natin. Kasi it can be done. Maghahanap ka lang ng point P na I mean, actually, yung ano po, diba, nabawas po natin. So, kung that is way less than the ano po, that is way less. Technically, it's already proven na less than 18.5 na yan. Oo. Pero masyado yata po hirap. Ano yun eh, nag-subdivide pa tayo into sub-intervals eh. Opo. Okay, ngayon, since may trapezoidal rule na rin to, ko na rin introduce ko na yung idea. So, kaya share ko lang yung screen, sana yung tablet ko. Okay. So, yung trapezoidal approximation. A window. Yan. So, yung idea ng trapezoidal, may technique for evaluating integrals na approximate siya, of course. Pero, bukayin na nga natin itong dapat gawin na po yung full tryhard na yung axis talaga niya. Ayun. Ayan. What if gusto mong mag-approximate let's say ito ngayon yung function. Tapos gusto na natin na i-approximate yung integral. So let's say ito. From here, tapos 1, 2, 3. Okay, let's do the spacing this way. Para 2, 3, 4. Okay, so di sakto yung going. Ngayon, ang mapapansin kasi dito, pag sinubdivide natin into pieces, may trend kang mapapansin eh. So let's say ito, sinubdivide natin into 4 pieces.
Tapos, equal spacing. Yan yung assumption kasi dito eh. So let's say this is point at x equals a, x equals b. Tapos, it's assumed na, so let delta be the spacing. So for this example, 1, 2, meron. Sige. So we-share. Okay, so we-share ko lang yung screen. So, hanggang saan tayo? Patay. Teka. Share ko ulit. Okay, kita na? Aba. Sige. So ito na yung ginawa ko, no? So kapag meron tayong 4 sub-interval, pag meron tayong ilang 4 sub-intervals, meron tayong 3 terms dito. Yung endpoints, pag in-evaluate, may iwo 1/2 multiplied by delta. So, yung expressions, ma-generalize natin depending on the number of subintervals. For example, pag 4, ito yung itsura. Pag 5 subintervals, I sub 5, yung sum goes from 1 to 4. And then, yung delta defined by b minus a over 5. So, ang tawag dito yung trapezoidal rule. I'm not sure kung sinong nag-invento nito. Hindi ko lang kung is that check natin. Is that Simpson's rule? Let's check. Trapezoidal rule. Okay. Nasa Wikipedia yan eh. So, sino nag-invento nito? The inventor. Ano kasi ito? Kasama to sa numerical methods for evaluating an integral. It's not Simpsons. It's just named the trapezoidal rule. Opo. So, yung teka, di ba tingnan mo yun, yung sa calculator mo, di ba may pwede kang mag-setup ng integral dito? Definite ba? Yung definite integral. Opo. Diba? So, hindi ako, teka, ano ba ang manual yan? Hindi ko alam kung ano yung algorithm na ginagamit nila eh. Pero, yung pinaka-primitive kasi na method for calculating the integral numerically, yung trapezoidal. Para mas accurate Not sure po siya, pero mas accurate po siya, pero hindi siya kailangan mag-calculate talaga ng ano. Hindi, internal ano yan eh. May internal na routine na siyang ginagawa eh. Pwede ba mag-double integral dito sa calculator? Tingin ko hindi. Kung gusto mo ng double integral, dapat meron kang x and y eh. Opo. Parang double sum na hindi ka pwede gumamit ng same index. Opo. Anyway, sige. Balik tayo dun sa problems dun sa book. So, stop muna ako dito. Okay, so yung huli nating ginawa ay 5. number 5, no? I'm afraid I need to use the next board. Okay, number 6. Loading. Ito po. Okay. Sige. ln of 3x minus 1 over 3
Okay. Hindi ko nakakalculate yung yung numerical answer. Kaya check ko lang naman yung antiderivative eh. Pag yung, Okay, number 7. yung numerical naman po, nasa key rin siya. Sketch the curve. So 5 minus 2x squared plus 3dx from minus 1 to 1. Okay. May tingnan mo rin yung curve. Pansin mo na line of symmetry yung y-axis. Opo. So, equal areas yung katabi, di ba? Yung magkatabi, di ba? Opo. So, pwede mo rin siyang isulat as twice nung from 0 to 1. Para hindi na po maganda. Yes. Para mas madali po siya. Okay. So, technique din yan. Pero may assumption kasi na kailangan may symmetry siya eh. Pag hindi symmetric, hindi mo magagamit yung trick na yun. Opo. Tapos, antiderivative 5 minus 2x squared plus 3. Tapos, yung points of intersection ay, okay, x equals 1 at negative 1. So, negative 2x. Okay, sige. So, yung next, yung number 8. This is a real, real. Differentiate x ln of 2 plus x with respect to x. So, left the right plus right the left. And then, express x over 2 plus x in the form a plus b over 2x. Mm-hmm. 2 plus x minus 2, so 1 minus 2 over 2 plus x. The x-axis and the line x equals 5. So 0 to 5, ln of 2 plus x. Okay, so minus so x over 2 plus x plus so so x ln of 2 plus x minus 1 minus minus x minus 2 ln of 2 plus x. Okay. Tama naman yung antiderivative setups. O sige. Patingin nung next. So, chinek mo naman yung number, no? Opo. Sige. Okay. Number 9. (32 over x squared). And then the coordinates of P and Q. (1/2 x 32 over x squared). X squared equals 64. X cubed equals 64. So x equals 4. And then 4 divided by 2, that's 2. So 4, 2. 2x squared equals, so for Q equals 32 over x squared.
So x to the fourth is equal to 16. Four. Okay, 2. Okay, 2, 8. And then the area of the shaded region. So 30. Okay, alpha is 2x cubed minus x over 2. And then 2 to 4, 32 over x squared minus x over 2. 2x cubed over 3 plus negative 32 over x minus x squared over 4. Tapos, okay, sige. P plus x. So 2x plus 6 minus minus 6 plus 1, so 5. Okay. Teka, isulat mo naman yung ang gusto nating evaluate ay 0 to 1, 2x plus 1 over x plus 3 dx. So i-equate mo yun dun sa sa sinulat mo para lang kasi yan yung unknown natin eh. So sulat mo lang na the integral from 0 to 1 of 2x plus 3 or lagyan mo ng notation na that integral is actually 0 to 1, 2x plus 1 over x plus 3 dx. Lower kasi. Dito naman, Josh. Lower kasi. Hindi mo ang hirap eh. Dapat lang siya. Kasi yan yung start natin eh. 0 to 1, 2x plus 1 over 3. Wala po siyang dx. Typo. Equals, and then yung integral mo. Yeah. And then dire-diretso na siya. Yeah. Ayan. Para lang klaro kung ano yung kina-calculate mo. Okay. Teka, patingin nung this is number 11. Given that y is equal to 1/2 x sine of 2x. Okay, so 1/2 sine of 2x. And then x cosine of 2x. Tapos, x cosine of 2x is teka. One half
Sine of 2. X cosine of 2x is, okay, plus 1/2 minus 1/2. And then, yung isa, wait, 1/2 x sine of 2x. And then minus yung antiderivative ng 1/2 sine of 2x. Wala pang sign error yan. Kasi, ano ba antiderivative ng sine? Di ba negative cosine? Mm. Mm, 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 mm. Diba? Anong derivative ng negative 1/4 cosine of 2x? Negative. The negative So, 1/2 sine 2x. Kaya, ang derivative ng cosine, ayan. So, plus dapat siya. Ayun. Tapos magke-carry over kasi yan sa sagot eh. Okay. Sige. Anyway, so we'll stop here kasi magsi-6:10 na. Tapos, tuloy natin to this coming Sunday. And yung challenge yourself 1 and 2 pakigawa. Abo. Tapos, yung next gagawin natin yung sa kinematics na. I-explain ko lang yan. May konting difference in terminology yung ginagamit ng book at saka yung physics terminology. Sa kanya kasi sasabihin niya lang distance from the origin. Habang sa physics, ang terminology na ginagamit for ay position. May ano yan eh, may subtleties kasi na involved kapag may mga assumptions na ginawa siya about the motions na not true in general. So yun lang. Kaya kailangan pag-usapan yung working assumptions ng chapter 16. Abo. Okay, so we'll stop here. I'll see you again sa Sunday. Bye-bye. Okay po, thank you po. Thank you po. Bye-bye po. Stop na.